So yun, unang gastos ngayon taon. Kunin lang natin yung paddock. Kasi walang paddock si Darwin. Pakabit natin yung ano. Ay. Yung paddock. Palasin muna natin. Kalasin ko muna para magkasya sa bag. Pakabit natin yung sprocket. Tapos sa Batangas na tayo magano. Doon na pinadala sa Batangas yung clutch plate. Diretso change oil na rin yan siyempre. Pero pakabit muna natin yung kadena kay Darwin ngayon. Biglang init. Tayo na. Hindi ako nakapagdala ng jacket, ang init. Nakapambahay pa ako. Lapit lang naman si Darwin. Kinuha lang talaga natin yung paddock. After ikabit yung bago nating kadena at sprocket, slider. So yan, after natin pakabit, nilinisin natin yung motor. Biyahe tayo papuntang Batangas. Tapos sa Batangas naman tayo papakabit ng matawag dito. Papakabit ng bagong lining. Yung lining kasi nung nakaraan, nung pumunta kami ng Bataan Loop, nag-i-slide na siya. Medyo mataas na rin ito. May nakausod na dito yan. Sa dyan sa baba. Mataas na rin. So, ayun. Wala na natin siya palitan. At yung odo niya nasa 25 na. Nag-i-slide na siya pag kunyari bigla mong binirit, bigla siyang humihiyaw. May time na nag-i-slide. Isa sa mga sign, one of the sign na nag-i-slide na yung clutch mo is yan nga, biglang humihiyaw yung makina mo na walang movement. So yun yung naramdaman ko. Bago pa masunog ng sobra yung clutch ko, palitan na natin. Saka second hand bike to. Di natin alam kung ano ba riding habit ng mas nauna sa aking owner nito. Kaya yun, consider nyo na rin na pag kukuha kayo ng second hand bike, medyo may kataasan na, pag nasa 20 na yung odometer, 20 up, expect nyo na mag-ano kayo, expect nyo na magpapalit kayo ng lining. So yan, makaka 5,000 na ako dito sa motor na to. Okay, nagawa na. Ito yung design. Linis. Thank you. So yan, bunda na tayo ng Sumaba. Linisin na natin yung motor. Sarap gamitin ng motor ngayon. Walang delay yung walang delay yun. Pag siniship mo, ang smooth ship. Kadena na talaga yung palit. Diba? Ang smooth mag-ship ngayon. Sarap bimahin na ito. Di na siya yung pumapagpag. Kahit anong adjust ko kasing gawin, lumuluwag lang din bigla. Kaya linisin lang natin yung motor. Tapos punta tayo sa Batangas. Kahit i-ship mo agad ng mabilisan na. Wala lang, ang saya ko lang kasi. Ang ganda kasi tignan Bili lang tayo ng stainless na nut. Palitan natin yung nut para, alam nyo na, nagpalit ka rin naman ng sprocket na maganda. Palitan na rin natin ng stainless na nut para match siya dun sa sa pagka-aesthetic ng sprocket. Tignan natin
natin dito, mabili tayo ng stainless na nuts. Try natin stainless. Meron silang GR5 kaso medyo makati sa bulsa eh. Saka na lang tayo bumili ng yan. Kaya nakabili naman tayo. Meron silang mga GR5 kaso makati sa bulsa eh. Kaya yung stainless na lang muna. Eto, nakabili tayo. Saka itong sa side mirror para di na nakakairita tignan. Pinalagyan na natin. Naka-bar-end kasi tayo eh. Medyo nakakairita minsan to. Kaya pinalagyan ko na ng takip. Ito yung papalit natin. Sinukat ko muna. So yan, sinukat ko muna. Ayos naman. Wag nyong kakalimutan na maglagay ng ganito. Thread lock. Pandikit. So yan, lagyan muna natin to. Saan natin lagay yung binili natin stainless. Ayan. Linis niya tignan. Bit natin yung nabili natin. Huwag niyong kakalimutan lagyan ng ganito thread lock. Tooling bolts na to. Alasin natin. Nut pala, hindi bolts. Akong torque wrench eh. Kapa-kapa na lang. Pero sinisigurado akong maigpit para di kumalas pag sa expressway. Ayan, lipat natin dyan. Lagyan nyo lang ng thread lock. Ito, sa dulo. Patak lang naman. Kakalat din naman kasi yan. So ito. Lagyan din natin ng konti. Konti lang. Pag maigpit na, gamit kayo plastic para di magasgas yung bolt. Bago pa rin. Plastic. Ang igpitan. Na tayong torque wrench kaya gumagamit pa tayo ng extra bakal pangigpit. Yan, pagramdam nyo ayaw na umikot, ayan, isa pa. Yan, pagramdam nyo ayaw na umikot, okay na yan, huwag nyo napilitin. So yan yung kinalabasan niya. Ganda na. So yan, hanggang dito na lang yung vlog natin. Mukha kasing uulan. Pupunta ako ng Batangas ngayon. Kaso mukhang uulan eh. Magkokotse na lang ako. Yan. Tapos ayun yung binibuild ko na Jap style, Japanese style or British style. So ayan, balutan na natin to. Next week ko na papaliguan pag uwi ko dito. Pag uwi ko dito, saka natin palitan ng clutch lining para, alam nyo na, kahit malayo biyahe, di tayo nakangamba. Ayan pa. Ito na lang yung part 1 ng unang gastos natin ngayong taon. So yun, ginamitan natin siya ng DID BR 520. 120 links to pero binawasan. Ito yung extra na coring.
So yan, hanggang dito na lang. Tuloy natin next week yung pagpalit ng clutch lining kasi medyo nag-slide na Pero ang maganda ngayon, mula nung napalitan to, hindi na siya nag-jerk. Kasi kahit adjust ko to ng adjust, wala ilang ride lang, lumalawlaw na agad, nag-jerking na ulit. So yun, hanggang dito na lang. Punta na Batangas, ligo lang ako, tapos kotse na lang madala. Babush.